ating lahat. Welcome sa ating Thursday market briefing. Ano po? So to start, let me share my screen with you. Ayan, so una po nating itatalakayin ang chart ng gold po ngayon. So gold yung una nating tatalakayin. Ano po? So kung nakikita ninyo, if you are going to trace the history ng paggalaw ng gold nitong mga nakaraang oras, kasi ito ay hourly, kung titingnan po natin, bumagsak, nag-consolidate, tapos bumagsak po ulit. Ngayon nagko-consolidate na naman siya. So saan siya maaaring pumunta after the consolidation? So kung nakikita ninyo, meron ng breakout dito sa trend line na ito because this is a triangle formation. And ang sabi natin, what we have learned so far in our technical analysis is whenever there is a triangle appearing with the flat side, it is always in the direction of the flat side, the usual breakout of a triangle. So dapat sana dito nag-breakout yan, pero hindi nag-breakout dito sa flat side. So what happened is nag-breakout dito sa kanyang hypotenuse, ano po? So yung pag-breakout niya dito, it does not nullify the validity of the triangle, but kahit na sabihin natin ay hindi naman sa flat side nag-breakout yan eh. Kung hindi sa flat side magbe-breakout yan, kahit pa dito siya mag-breakout, it does not nullify still applicable pa rin yung mga rules ng interpretation at saka ng rules ng pagkuha ng initial price objective when a triangle is broken. So yan po ang kahit na nag-break siya sa hypotenuse, still intact pa rin yung target niya based on the applicable applicable rules on the interpretation of your triangle. So kung ganyan yung breakout niya dito, papansinin mo ito, nakikita nyo ito, nag-breakout, bumalik. Pagkabalik niya, merong price rejection. Yan yung lagi kong sinasabi sa inyo na dapat you wait for a price rejection or you wait for a reversal appearing on an area of value. This is an area of value because this was once the support area ng triangle mo. So kung papansinin po ninyo, this would have been a good area to sell your gold dito sa area na to. Ano po? So kung kukuhanin po natin yung presyo dyan, kung tayo po ay nag-abang sana ng pasok dyan, the price would have been at, ano bang presyo yun? 1852.63. Let us try to. Kasi ito po ang tinitingnan din na, yan po ang either yan ang tinitingnan natin or etong moving average na to. Because as we know, na ang 26-day moving average or ang 20-day moving average, you may choose kung 20 or 26-day, does not matter. Maliit lang ang difference. Negligible po. It is usually the moving average that carries the price away from a consolidation. So kung titingnan mo to, consolidation pattern to. So kung consolidation yan, what will move the price to break out from the consolidation is usually this 26-day moving average. So kaya po itong 26-day moving average natin, tuwing sumasampa yung presyo dyan, pwede mo siyang gawin. You may treat it as in this particular case, you may treat it as a resistance. So pwede kang nag-abang dapat dito or dito mo naman talaga. Ang usual po na practice, dito po inaabangan yung pagbalik niya. The first correction to the point of breakout is usually where we put a position in anticipation of the price reversal.
So ayun po, ang gold is we sell at 1852, ang target natin is 1816. Saan po galing ang 1816? Ang 1816 ay galing dito kasi ang rule po diyan, igagalaw mo lang ito, no? You only get yung you just move yung side ng triangle that is opposite the direction of the breakout. Yan, dito ang breakout, di ba? Pababa ang breakout. So opposite the direction of the breakout, that side of the triangle, you just move it and connect it tangentially to the highest price or to the highest or lowest height ng triangle mo. So kung dito yan, kung ito yung lowest height ng triangle mo, so dyan mo siya ilalagay. Ikakabit mo lang siya. Since it is horizontal, pare-pareho ang presyo niyan. It does not matter. Saka lang po nagbabago yan pagka inclined yung trend line na ikakabit mo dyan. So in this case, just take the low of that price. It's 1816.59. So ang target mo initially is 1816.59. So ang tanong dyan, pwede mo sigurong tanungin na after ng 1816.59, what will happen? So dyan po, pagka na-hit na po ito, we will see how the price will behave. Kasi hindi naman natin alam pare-pareho if magkaroon ng price rejection dito or magkaroon ng price reversal dito po. So that remains to be seen. Ano po? Hindi po natin alam kung what will happen at that po. Pero for now, what we can assume probably is it will follow yung direction ng, let's say dito nag-break, di ba? So pababa siya. Pag umabot dito, pag dumiretso pa po yan, it may yung tulad ng basa nating nakaraang araw, baka po nagfo-form yan ng ganito. Yan po ay flag or what you call a flag or pennant formation. Yan. So pagka yan po ang ginawa niya, ito po ang magiging next target niya, 1752 area. Pero that is too far down the line for us to predict at this particular moment. So dito po tayo, since we are trading intraday, dun lang muna tayo sa may mga kabuluhan na pwedeng mangyari within the day. So yan po ang ating gold ngayon. So ang next po dyan ay ang AUD-USD. Ang AUD-USD naman po ba ay saan papunta? So let's try to see. So kung papansinin ninyo, wala pang market structure na broken sa AUD-USD mo. What I mean by walang market structure na broken is tuloy-tuloy pa rin ang higher high, higher low ng AUD-USD mo. So if you are going to make a position or a trade relative to your AUD-USD, ang dapat mong hanapin is buying opportunity sa AUD-USD. Ano po? So kung tayo po ay titingin ng buying po natin, ng pwede nating buying sa AUD-USD, ay dito po tayo pwedeng may hinahanap lang ako na ano kanina, no? I'll just look for that particular. Alam ko nakuha ko lang dito yan kasi kung may guhit ako dito, ibig sabihin, ito yan. Yan. So kung nakikita nyo, no, channel yung ginagawa niya ngayon dito. So it is creating a go to its target. Ang next target po niyan kasi kung ganyan ang ginagalaw niyan, maaaring dito po. So from here up to here, yan yung pwede niyang igalaw for today or for the next few hours. Ano po? So saan ka pwedeng maglagay ng buying mo? You may opt to put a buying at this price or at this price. Ang pwede mong lagyan ng buying dyan ay itong level na ito. So assuming na ngayon siya bumaba dito sa level na ito,
So dito ka po mag-aabang ng buying mo, 77.35 or 77.36. Yan po. So ang target mo diyan ay ang target mo ay yung boundary ng channel mo. So ang channel mo dito ay ito, 'di ba? So this one will become your target profit, which is 77.64 area or 77.65 or 77.66 yan. Gawin na lang natin 77.64 kasi ano lang naman po yan. Approximate movement lang po yan, no? So ito po yung cut loss 77.08 based on 28 pips na cut loss. So pwedeng ang ATR po kasi niya sa hourly is 14 kaya po naging 28 ang cut loss mo. So kung wala na pong katanungan dyan, sa GBP na po tayo pumunta. So ang GBP naman, kung papansinin ninyo, ang GBP natin ay ayan, meron ka kasing trend line dito. So itong trend line mo na ito ay galing yan dito sa formation na ito. Itong price pattern na ito ay tinatawag na broadening formation. Ano po? So yung broadening mo, nung nag-ano siya, nag-breakout siya from the broadening formation, ang initial price objective mo basing on the measuring implication that you can derive from your price pattern is this one. So ito po yung initial price objective mo. Ito, ang target mo is 37.97. So ang ginagalaw niya ngayon is the usual na ginagalaw or traditional na ginagalaw ng isang presyo pagka nagbe-breakout sa trend line or price pattern. Breakout and then correct to the point of breakout and then resume its direction. Ano po? So dito, this would have been an area kung saan pwede kang mag-abang kasi since horizontal po siya, hindi po siya nagpapalit-palit. You can either put a buying limit buy dito, mag-aantay ka at umabot siya, tamang-tama, it is being supported by yung moving average, 50-day moving average, kaya okay po na maglagay ng buying dito. So now, kung halimbawa papasok tayo sa market, mag-aabang po tayo dito po, malapit po dito, no? So either we put a buy here as long as this does not go away from your trend line or from your support area now, it is okay to buy even at this level dito sa 50-day moving average or ito po. The ideal is 36.25 because that is the trend line na ine-expect natin na ang buying pressure will come in to push the price up. Yan po. So ang target mo, buying at 36.25, ang target mo is 37.97. Ang cut loss mo is based on 21 pips na ATR. You multiply that by 2 since you are using hourly. So ang ating recommendation sa British Pound is buy at 36.25, cut loss at 35.85. So kung wala na pong tanong dyan, we can now move on sa ating euro. Ang euro naman po, I would just want to make it clear na yung atin pong dinidiscuss dito are mere guides for your technical analysis. Ibig sabihin, I just show you my thought process in determining my buying levels and my entry and my exit levels, kung paano ko iniisip yon based on my understanding or based on my knowledge of technical analysis. Ano po? Because
what I want to impart with you is yung how you are able to filter yung mga noise na nakikita nyo when you are looking at your charts. So, hayun po. Sa atin naman pong euro, ang pwede po niyang puntahan ay ano po ang pwede niyang gawin. So, ito pa rin yung target niya. Saan ba galing yan? Obviously, galing yan dito siguro. Para lang maigalaw ko. Nasa daily siguro yan. Nasa daily nga. So kung titingnan nyo yung daily ng euro mo, di ba ito yung trend line mo, so you just get the farthest distance from your trend line and then plot it from the point of breakout, and yan po ang magiging target ng iyong presyo. So since ito, kung titingin ka sa kaliwang bahagi ng chart mo, ang pinakamalapit dito ay ito, di po ba? Yan, it is either this or this. So if you look at the low price of this chart, you will realize that it is at 20.39. Ay 1.2039. So yan po ang pinakamababa na or yan ang pwedeng puntahan ng presyo mo ngayon. Your price right now is at 1.2139. So, pwede po siyang pumunta ng 2039 since alam mo na yung kanyang target for the day, ang pwede mong gawin is you look for an opportunity to sell. So, saan po ang selling opportunity kanina? Dito sa 26-day moving average. Yan. Bakit natin sinabi na yan ang opportunity kanina? Kasi, kung makikita ninyo, ayan, meron kang shooting star dito appearing just right before it hit the 26-day moving average. So that would have been a good area to sell. Ayan po. Yan, para lang makita nyo ng maayos. Ano po? Coming from an uptrend, tapos nagpakita siya from the perspective, in the context of hitting a resistance. Ito po, walang kabuluhan kung walang resistance. Ang shooting star, walang kabuluhan kung walang resistance na tinatamaan, no? Lahat ng reversal or price rejection patterns, nagkakaroon ng kabuluhan yan pagka tumatama sa isang area of value. So, ang euro mo is selling at you sell at 1.2171 and ang target mo is 2109 or 2009. Let me just check it on a daily chart. Tingnan ko lang. Parang hindi 2009 ang nakita ko eh. Ito dito. So we'll just get the low price here. Ang low price is 2039. 2139 ang naisulat ko po. Yan, 2109. So it's 20. But for the day, I think this is achievable for the day, Yung 2009 mukhang malabo po siya for today. But I'll just put it here as a guide. Yan. So, ang cut loss mo is 22.01. So, ang next naman, kung wala nang tanong sa euro, we will go to Japanese yen. Ang Japanese yen mo ay biglang umakyat. So ang iaano ko lang, I would just like to discuss with you what happened here dito po. Ang original na recommendation or basa natin ng Japanese yen is hindi po ako magtatakip na ay nagkamali ako
I could have changed it right away, ano? Pero hindi ko po gagawin because what I want you to realize it's that sometimes you commit mistakes or you will not have a you will not have a reading of the market that will be in agreement or in accord with the market price movement. So halimbawa ito, kanina nung binabasa natin yung chart, ang tingin natin bababa pa siya. Bakit ang tingin natin bababa kanina? Kasi kung papansinin po niyo itong dalawang ito, yan. Papansinin niyo yan, wala pa yan kanina. Yan, wala pa yan. Ano po? Yan lang ang meron kanina. I just want to, let me just make this bigger. Kasi ito ay reversal, di po ba? So, parang ito din yan, reversal yan. Ito reversal din. Tuwing umaabot siya ng 50-day moving average niya sa daily, lumalagpas man siya ng konti, bumabalik pa rin siya, bumababa pa rin siya. So dito, nagkaroon ka ng reversal dito, nagkaroon ka ng period of indecision dito, so I was expecting na bababa pa rin siya. Pero hindi niya ginawa. Ang ginawa niya ngayon, umakyat siya. So kung umakyat po yan ng ganyan, wala ka nang magagawa. All you can do right now is huwag kang matulala, execute your exit strategy. Kung saan ka magka-cut loss, yun yung i-execute mo ngayon. Bakit? Kasi kung halimbawang ganyan man ang itakbo ng presyo, pagka yan ay nag-break out dito sa price level na ito, pwede mong salangan ng buying yan. If it breaks out at this price level at bumalik dito, saka ka mag-execute ng buying mo. Kasi ito, it is still in the middle of the day. It may happen na umakyat yan ng konti at bigla ring babalik yan sa kanyang at the middle of the day, biglang babalik yan. Pwedeng mangyari yon. I'm not saying that it is guaranteed na babalik, but it can happen. Ano po? That's why you will have to wait for confirmation of prices kung magbe-breakout siya or babalik siya. Kasi it may happen na ganyan po ang kanyang igagalaw. This is a resistance area kasi dating support po yan. So pwedeng pag-hit dito, dyan naman po ngayon bumalik. Pwedeng nangyari dito na trigger ang market into confusion kaya po biglang yan. May nag-announce or may lumabas ng data, nagkaroon ng knee-jerk reaction ang market. So something could have happened. So if we executed this forecast ngayong kanina lang, ang cut loss mo is 104.16. Obviously, yung 104.16 mo tinamaan na po. So kasi nandito po siya banda, ano po? Ang high mo ngayon is 104.19. So tinamaan na po siya. So kung if you would have traded Japanese yen, aantayin mo ngayon siya na makapag-breakout dito. Kasi pag nag-breakout dito, abangan mo siya na bumalik ulit dito, saka ka ngayon mag-abang ng buying mo dito. Pagbalik niya dito, if you look at your daily chart, no? If you look at your daily chart, pag-break niya dito at bumalik dito yan, saka mo abangan ng buying dito. So kung wala na pong katanungan dyan sa Japanese yen, let's try to see what happened. Forex. Yan po ang maganda pagka ang background nyo sa pag-aaral ng technical analysis ay price action, hindi yung puro signal kasi signals are just derivative of the price action. So anong implication nun? Since ang signal, what I mean by signal is momentum signal, trend following signal, volume signal, or kung ano-ano pang signal na meron dyan, ano? So hindi mo pwedeng gamitin yun lang
para mag-trade. Hindi pwedeng ay ang RSI overbought na, because have you ever considered na pagka sometimes ang RSI mo, pwedeng ang reading niya ay overbought yung reading niya just because of the variable that you use. You can change the variable that you use there. And if you change the variables that you use there, yung reading from overbought will not now become hindi overbought. Okay po. Yan. So yung economic yung economic calendar po natin ngayon, ang ine-expect po natin today is Thursday. What can be expected of today? Walang pula. So walang pula, walang mamayang gabi, ang pwede lang magpagalaw nito ay ang jobless claims. Initial jobless claims ito po. Saan po, ma'am? Ito na. Opo. Yan po. Yung kay Powell sa opo. Yan. So itong dalawang ito, because they are looking at the possible na tatahakin ni Biden sa kanyang because one of the pressing issues now in the US is yung yung pandemic nila, dahil hindi naman maiiwasan magkakaroon ng economic impact yan, no? How the president will plans on addressing the issue. So parang din yan po, kung dadaanin na lang ba ng presidente sa murahan yung so ask ko lang po kung ano po yung main reason pagdalaw ng market. Ano po ba yung factors ng in general, sir, kasi wala po ako masasabi ngayon, Sir Alvin, na specific na nagpagalaw ng market kasi hindi ko pa nababasa lahat ng news ngayon. Excuse me. But generally, when you say gumagalaw ang market, nagtitip ang psychology ng market, or mas na encourage yung mga buyers kaysa sa mga sellers na bumili kaya po gumagalaw ang presyo. So whenever there is a tipping in the scale between the buyers and the sellers, gumagalaw po yung presyo. So kaya po yan gumagalaw ay dahil na rin po sa attitude or sa discounting mechanism ng market. Ano pong ibig sabihin nun? Kung halimbawa po, lumabas ka ng bahay, nakita mo makulimlim ang panahon, kalagitnaan ng summer, makulimlim ang panahon, anong gagawin mo? Magdadala ka ng payong, di po ba? Pero may kasiguraduhan ka ba na uulan? Hindi, pero magdadala ka pa rin ng payong. Kahit na hindi ka sigurado na uulan, baka sakaling umulan lang. Ganyan din po ang market. Kung merong mga nakikita sila na pwedeng mangyari sa mga susunod na araw dahil marahil, ito example lang, dahil marahil sa merong magi-speech si Biden mamayang madaling araw, may lumalabas na alingas-ngas ngayon. So ito ang sasabihin ni Biden siguro madaling araw sa market, may mga lumalabas ng alingas-ngas, yung mga alingas-ngas na yun ang magpapagalaw sa market. Yun ang mag-change, yun ang nag-i-influence sa psychology ng market kung bibili sila o ibebenta nila. Depende dun sa nababalitaan nila. So ayun po ang sinasabi ko na discounting mechanism. So I hope that helps po, Sir Alvin. Ayan, so maraming salamat po sa pagdalo sa ating market briefing for today, and hope to see you all again tomorrow po.